Start from a humble beginning. Kapag tinuturuan ka ng mga taong mas may experience, sa'yo makinig ka. I take mo itong advantage upang makuha mo yung mga skills na nais nilang ituro sa'yo. Huwag mong isipin na nabobohan sila sa'yo. Ang isipin mo, gusto lang nilang gumaling kagaya nila. Start from a humble beginning. Kapag tinuturuan ka ng mga taong mas may experience, sa'yo makinig ka. I take mo itong advantage upang makuha mo yung mga skills na nais nilang ituro sa'yo. Huwag mong isipin na nabobohan sila sa'yo. Ang isipin mo, gusto lang nilang gumaling kagaya nila. Alam nyo ba yung baon ko na pagkain noon, kanin lang. Tapos mangingila ako ng ulam sa mga kaklase ko. Kasi ang buhay ko noon, kung hindi ka kikilos, hindi ka mangyayantok, hindi ka mambababoy damo, hindi ka kukuha ng mga kawayan o kung ano man para ibenta, wala kang pang baon. Wala kang pang bayad ng test paper. Siyempre, hindi naman kami mayaman. Literal. Kahit isang tuka kami, ganun ang buhay namin. Hindi naman pwede, naaasa kami sa kanila. Ako, lalo na ako, hindi ako milig na umasa sa mga kamag-anak mo, ganyan, or sa ano. Hindi ako milig talaga. Gusto ko talaga pumilis pa sa sarili ko. Kasi para sa akin, may mga iniisip na yan yung mga pamilya mo, may mga iniisip na yan yung nanay mo, yung mga kuya mo, may iniisip na yan yung auntie, uncle mo, may iniisip na yan, may mga problema rin yan na sarili nila. So kung ikaw, capable ka na kumilos, like nakakalakad ka na, nakakapag-isip ka na, nakakaamoy, nakakapagsalita ka naman, absorb mo yung mga nakikita mo sa kanilang kakayanan, absorb mo yung mga ginagawa nila, paano sila naghahanap buhay, kumikita sila. Ang kaibahan lang naman ninyo, edad eh. Diba? So, walang imposible na ikaw kumita ka rin, magkaroon ka rin kagaya nila. Miskarte ka na kung saan papasok yung diskarte mo para makayanan mo rin yung mga kinakaya nila. Nasa sayo kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Tsong wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusan mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian, kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi po pwede na inaasal natin lahat sa Diyos na parang nasa Diyos, lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang una po, pag kayo ay magninegosyo, lalo na kung couple kayo, make sure na yung target goal ninyo ay iisa. Kasi kayo nagtutulungan eh. Kumbaga parang you're carrying a load na doon papunta. Kasi pagka magkaiba pa lang isip ninyo, yun pala yung gusto mo, iba yung gusto mo, mag-fail eh. Pangalawa, dapat pag pinasok mong business, may passion ka. Hilig mo. Huwag mong papasukin yung business na ang habol mo lang is kita. Ang business, mayroon siyang ups and down. Baka mawalan ka na ng gana kasi hindi mo hilig. Pero kung hilig mo, pero baka yung pala mayroon na andun na pala, ilang hakbang na lang na andun na yung success. Hindi mo maabot dahil tinigil mo. Yun ang sa experience ko. Tapos, syempre, know your market. Dapat yung target market mo is nakafocus ka doon. Kasi sabi ko nga, yung mga panlasa ng tao, yung wants ng tao, iba-iba. Hindi naman tayo fast food chain na kaya nating mapagbigyan lahat. Na andito si Masa, ito yung may kaya, kakain sa Jollibee o somewhere, di ba? Pero tayo, as nag-uumpisa, dapat targetin mo muna. Kung gusto mo yung pangmasa, make it affordable. Pero kung gusto mo naman na target ko yung maselan, yung mga may pera talaga, make sure na yung produkto mo papasa sa kanila. Medyo mahirap pero mas may kita doon. Tsaka dapat tiyaga. Talagang wag kang matakot, mapagod. Kasi may sleepless nights talaga yan. Maraming sleepless nights ang pag-uumpisa ng business. May time na, alam mo yun, ikaw lahat. Eventually, magkakaroon ka na ng tao. Doon na gumagaan eh. Pero kasi sa umpisa talagang
parang halos ikaw ang mag-uumpisa niyan eh. Mas maganda yon. Actually, payo ko, kung kayo po ay magbi-business, mas maganda lahat ng kaso-kasuan ng negosyo, maranasan mo. Kasi yun yung magiging weapon mo. Alam mo lahat yung pasikot-sikot ng negosyo. Hindi ka mangangapa. Hindi ka maluloko, alam. Sa buhay, hindi natin may iwasang may makaharap ng mga taong sinungaling, mandaraya, o yung mga taong mapanlamang. Mga hindi talaga magpapatalo. Madalas, nananalo nga sila, pero hindi naman sila patas makipaglaban. Ikaw, gusto mo ba manalo sa ganung paraan? Sana hindi. Kasi pwede ka naman lumaban ng patas eh. Pwede ka namang manalo ng walang dayaan. Lagi ka lang maging totoo sa salita at saka sa gawa. Itulak mo sila palayo, imbis na magpahila ka pababa. Huwag tayong mainggit sa mga manloloko dahil mas nakakainggit yung buhay ng marangal na tao. Anak, ang pera, hindi lang pambili ng mga bagay na gusto at kailangan mo. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa'yo para mahawakan mo ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Kailangan mong matutunan ang halaga ng pera, anak. At para magawa mo yun, kailangan mong maranasan kung gaano ito kahirap kitain. Alright, sisweldo na si Samuel. Kamay. 200 pesos yan, ha? Lagaan mo. Salamat po. Tay, sumweldo na po ako. Anak, sa'yo ito. Pinagpagura mo ito. At dahil pinagpagura mo ito, mahalaga to sa'yo. Kaya ingatan mo at palaguin mo. Kumikita sila. Ang kaibahan lang naman ninyo, edad eh. Alam nyo ba yung baon ko na pagkain noon, kanin lang. Tapos mangingila ako ng ulam sa mga kaklase ko. Kasi ang buhay ko noon, kung hindi ka kikilos, hindi ka mangyayantok, hindi ka mambababoy damo, hindi ka kukuha ng mga kawayan o kung ano man para ibenta, wala kang pang baon. Wala kang pang bayad ng test paper. Siyempre, hindi naman kami mayaman. Literal. Isang kahig, isang tuka kami. Ganun ang buhay namin. Hindi naman pwede naaasa kami sa kanila. Ako, lalo na ako, hindi ako milig na umasa sa mga kamag-anak mo, ganyan, or sa ano. Hindi ako milig talaga. Gusto ko talaga pumilis pa sa sarili ko kasi para sa akin may mga iniisip na yan yung mga pamilya mo, may mga iniisip na yan yung nanay mo, yung mga kuya mo, may iniisip na yan yung auntie, uncle mo, may iniisip na yan, may mga problema rin yan na sarili nila. So kung ikaw capable ka na kumilos, like nakakalakad ka na, nakapag-isip ka na, nakakaamoy, nakakapagsalita ka naman, absorb mo yung mga nakikita mo sa kanilang kakayanan, absorb mo yung mga ginagawa nila, paano sila naghahanap buhay, kumikita sila. Ang kaibahan lang naman ninyo, edad eh. Diba? So, walang imposible na ikaw kumita ka rin, magkaroon ka rin kagaya nila. Dumiskarte ka na kung saan papasok yung diskarte mo para makayanan mo rin yung mga kinakaya nila. Basic step na unang gagawin natin kapag biglang lumabas ang check engine, reset lang muna natin. Dahil kahit pumunta ka ng shop at ipascan, ang unang gagawin lang din naman nila ay reset gamit ang scan tools para makita kung permanent ba yung check engine o hindi. Kapag nawala sa reset,
easy money para sa shop. At kung hindi naman, syempre may kailangang ayusin pero babayad ka pa rin para sa scan. Pero alam mo bang kaya mong i-reset ang sasakyan mo nang hindi tayo gagamit ng scan tools? Hanapin mo lang kung nasaan ang battery ng sasakyan at tanggalin natin ang negative terminal ng battery at magbilang ka ng 20 seconds. And boom, okay na. Pero pag hindi naman nawala o di kaya nawala at bumalik, ibig sabihin may kailangan tayong ayusin sa parts. Basic step na unang gagawin natin kapag biglang lumabas ang check engine, reset lang muna natin. Dahil kahit pumunta ka ng shop at ipascan, ang unang gagawin lang din naman nila ay reset gamit ang scan tools para makita kung permanent ba yung check engine o hindi. Kapag nawala sa reset, easy money para sa shop. At kung hindi naman, syempre may kailangang ayusin pero babayad ka pa rin para sa scan. Pero alam mo bang kaya mong i-reset ang sasakyan mo nang hindi tayo gagamit ng scan tools? Hanapin mo lang kung nasaan ang battery ng sasakyan at tanggalin natin ang negative terminal ng battery at magbilang ka ng 20 seconds. And boom, okay na.